Palakpakan! Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Naku, meron tayong pag-uusapan din na malupit na naman. Araw-araw malupit kasi pinapakalat ng mga vloggers ni Bongbong Marcos at kung sino-sino pa man, Dilawan, Pinklawan, mga pangit, mga NPA, nakupal, lalong-lalo na singiwe. Pinapakalat nila mga pare, natatakot daw si VP Sara humarap sa kamera. Bakit? Bakit naman? Bakit naman sinasabing natatakot daw si VP Sara? Hindi ko alam kung bakit. Ewan ko sa mga hayop na to. Kasi hindi nagpabitag o nagpahulog sa trap ito si VP Sara dito sa mga buhaya dyan sa Congress. Puta, kaya galit na galit. Lalong-lalo na yung si Ridon, yung sabog yung ilong. Puta, na galit. Lahat ng bagay gusto ipasumpina. Putang ina, pati isipin nyo to mga pare, pati yung legal team ni VP Sara, yung abogado, gusto ipasampi. Hindi ba naman gago? Abogado yata yan ha, yung pangit na yun ha. Kamukha ni Koke, abogado daw yan mga pare, pero putang ina. Abogado ka, pati yung gusto mo ipasampi na hayop na yan. Anong katarantaduhan yan? Kaya ka nakakatawa tong ginagawa ng mga gago na to eh. Hindi mo na alam kung hindi na kaya yung galit, kaya kung ano na nasasabi ninyo. Anyway, bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel. Huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos kung nagugustuhan nyo ha. Salamat. Hoy, sa mga tropa natin dyan, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Simpleng like at share lang, okay na yung comment. Malaking bagay na po yan sa atin para magtuloy-tuloy ang ating programa. Anyway, kung gusto nyo mag-subscribe o mag-join sa ating dito sa ating YouTube channel, pwede kayo dyan. Pwede kayo mag-join dyan. Ganon din sa YouTube, sa Facebook. Pwede rin kayo mag-subscribe sa ating Facebook page para magkaroon tayo ng konting yan. Kung gusto nyo lang naman ha, walang sapilitan dito. Baka sabihin nyo, pinipilit ko kayo. Walang sapilitan. Kung gusto nyo lang, kung nagugustuhan nyo yung programa natin, to support this channel, malaking bagay na po yan. Hindi naman sapilitan to ha, ulitin ko. Kung gusto nyo lang, kung ayaw nyo, okay lang din. Mahalaga na nandiyan kayo. Mga pare, simulan na natin to ng matapos na kagad. Pero bago tayo pumunta dyan sa issue na yan, ito muna mga pare. Ayan na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Walang hiya. Merong Jesus na bakla, merong Jesus na kupal. Ano ba? Sinisira nyo yung pangalang Jesus sa mga kagagawan yung hayop kayo. Ito, it's part of the constitutional process that we have, legal process. We will abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Wow, coming from you? Yung pagiging ombudsman mo nga, hindi na yung pagsunod sa batas hayop ka Diba? Alam natin yan mga pare. Tsaka wag kang wag kang masyadong para kang malinis. Yung anak mo ka Diba nahuli yan? Nahuli na akto yan? Bakit parang biglang solved na kagad? Wag mo kaming ginagago, ha? Ginagago nyo kami, pero hindi nyo na kami mabibilog yung ulo namin dahil basang-basa na namin kayo mga Rimulya. Susunod lang tayo sa batas. Wow. Sabi nga ni sometimes you have to bend the law. Tama ba yung grammar ko mga pare? Di ko alam kung tama You have to bend the law. Tapos umuo ka, gago. Alam ko, DOJ secretary pa siya nun that time Pero dito, puta ombudsman na siya. Yung pagiging ombudsman mo nga, paglabag na nga yan sa batas Hindi ka nga dapat nandyan sa totoo lang. Alam niyo kung bakit din nag-iingay ito? Kasi ang ombudsman is a impeachable official. So may impeach din yung mga yan. Pagdating ni VP Sara sa
sa 2028 pag naging presidente na, putya yayariin talaga nila 'to. Hindi naman yayariin dahil galit sila diyan sa hayop na 'yan, hindi. Dahil sa mali ang pagiging o mali yung kung bakit siya nandiyan, 'di ba? Hindi pwedeng maging ombudsman ang isang politiko na namumulitika. Tignan mo nga, kaya nga siya, alam nyo ba kung bakit siya nilagay dyan? Para ma-impeach to si VP Sara. Talagang gagawin nila ang lahat. Walang hiya talagang gobyerno na to. O tapos sasabihin mo, susunod lang sa batas? Wow naman sir, wow. Ha? Ikaw pa talaga nagsalita niyan ha? Ikaw pa talaga ha? Kapal ang mukha, di ba? O eto, pare, panoorin natin tong video na to. Ito yung paliwanag ni Attorney Michael Poa kung bakit hindi nga umattend si VP Sara dyan sa mini trial na sinasabi nila. Wala naman kasing mini trial, mamaya ipapakita ko sa inyo yung yung sagot ng ChatGPT Wala namang mini trial. Isa pa mga pare, itong mga bobong vlogger ni Bongbong Marcos, sinasabi takot daw si VP Sara nagtatago na daw. Anak ng putya, mga bobo kasi kayo. Andyan na yung ChatGPT, hindi nyo pa tanungin. Libre na yan. Tawag nyo panindigan yung pagiging bobo. Okay nang ina, binabayaran na nga kayo ng pera nga ng taong bayan yung binabayad sa inyo tapos ayaw nyo pang galingan? Ang inan yan. Ano yan? Puta, pag binabayaran na kayo ng pera ng taong bayan at alam naman natin yan dahil hindi nyo naman ipagtatanggol yan si Bongbong Marcos kung wala kayong bayad. Puta ina, sablay na ipagtatanggol mo pa. Sinong gagong gagawa nun? Hindi, di ba? Ganun na kasimple. Putang ina, binabayaran na nga kayo ng administrasyong to. Hindi nyo pagalingan, hindi pa kayo mag-aral, hindi pa kayo mag-research. Magaling lang sa pangungupal putang ina, pero mga walang utak Ayun lang ang narrative nila. Puta, hindi nila maibigay yung talagang totoong dahilan kung bakit hindi pumunta dyan si VP Sara. Hindi nila maipaliwanag yun. Aasarin lang nila ng aasarin. Hayop. Pakinggan natin to mga pare. Unang punto po muna, sabi nyo kahapon, sa proper forum po haharap si VP Sara. Okay. Para lang po malinaw, saan po ba yung sinasabi ninyo na proper forum? Kasi lagi nating naririnig yan sa kanila, sa kampo ni VP Sara. Sa proper forum, haharap, sasagutin namin yan sa proper forum. Ang proper forum daw ay... Kung ito po, Ms. Chacha, aakyat sa Senado, sa Yan. pananaw namin, yun na po yung proper forum. Explain ko lang po bakit namin sinasabi na yun yung proper forum. Kasi doon po sa liham na isinumbit natin sa Committee on Justice the day before the hearing yesterday, which was Tuesday po kami nagpadala ng sulat, inilahad po namin doon ang aming objection dito sa proceedings na iginaganap dahil sa aming pananaw. And again, with due respect to our law, pero ito naman ay posisyon ng defense team. Okay. Sa aming pananaw po kasi, pupunta na po tayo sa conduct of a trial. In fact, the word mini trial has been circulating. Bawal. Hindi pwede ang mag-conduct ng trial dyan sa kamara. Malinaw po yan sa konstitusyon. Mamaya ipapakita ko sa inyo At yung mini trial po sa amin, malinaw naman sa saligang batas natin na pagdating sa initiation of impeachment proceedings, yan po ay kapangyarihan ng ang House of Representatives. Pero pagdating po sa trial or pagtatry ng mga impeachment cases, yan po ay sa Senado na. Pahiya kayo mga kupal. Sa konstitusyon yan mga pare, alam nyo hindi naman tayo abogado, pero putyang ina, pwede mo naman basahin yan. Pwede kayong magbasa dyan. Mga kupal kasi kayong nasa Congress. Hayop, diba? Puta ina nyo, ang kakapal ng mukha nyong magsabi na magkaroon ng mini trial. Hindi naman po pwede. Pwede kayong mag-initiate, diba? Yung sinasabi nga, pwede kayong magreklamo, kayo ang sa mga proceedings niyan, kayo ang gumawa, kayo ang gagalaw. Diba, ganyan naman yung nangyari nung una, kaya nga na-impeach si VP Sara, tas binalik sa inyo dahil tanga kayo. Ganun lang yun Dahil wala sa ayos yung pinagagawa ninyo. Ngayon,
Dahil gigil na gigil kayo at gusto nyo na talagang yurakan yung pagkatao ni VP Sara, pati yung wala sa konstitusyon o hindi dapat gawin, ginagawa nyo na. Ha? Mga kupal? Ang kapal ng mukha, no? Ang kapal ng mukha na, lalo na yan si Luistro, yung pangit na yan. Ina mo, ano ka? Judge ka? Kaya nga ang Senado ang nagko-convene to impeachment court eh. Kasi sila ang maghahatol dyan. Kayo lang ang magpapanguna. Feeling nyo Senado kayo? Ang kakapal ng mukha nitong mga to. Ano? Kaya ang taong bayan, ito ang taong bayan ang question o sinasabi ng taong bayan. Ito talaga taong bayan, kayo mahilig lang kayo magsabi ng taong bayan. Kaya wala nang tiwala sa inyo mga Pilipino eh. Dahil sa mga kakupalan nyo, puta, imbis na asikasuhin natin yung dapat nating asikasuhin bilang isang public official, lingkod bayan, yan lingkod bayan, dapat pagsilbihan natin yung mga Pilipino. Gumawa tayo ng paraan mapagsilbihan o batas para mapagsilbihan, para magkaroon ng kaginhawaan ng mga Pilipino. Hindi kaginhawaan nyo lang. Hindi i-impeach yung Vice President para pagdating ng 2028 kung ma-impeach man si VP Sara, masaya na naman kayo. Yan lang ang gusto ninyo. That's why ang posisyon namin ay this is already exceeding the jurisdiction of the House of Representatives at dapat po kung talagang magkakaroon man ng ganitong semblance of a trial, talagang dapat sa Senado na po ito ganapin. Attorney Michael, sumagot po dyan ang mga members ng committee. Ang sinasabi po nila, clarificatory hearing pa lang naman daw po ito to determine the probable cause. Gusto ko pong malaman, sa tingin po ninyo, sa ginagawa ngayon ng Kamara, saan po ba sila lumampas sa kanilang mandato? Because according to them, it's just a clarificatory hearing. Sinabi na nga Opo. Again, our intention is only not to debate, but our intention is only to lay down ang posisyon natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan para mas lalo nilang maintindihan ang ating posisyon. Sa atin po, when you are evaluating complaints and for the pure determination of probable cause, dapat pong ina-evaluate dyan yung complaint mismo at yung mga ebidensya kung meron man na naka-attach doon sa mga reklamo o mga... Yon ang problema mga pare. Wala kasing naka-attach na problema o yung sinasabi nila. Kasi yun nga yung word fishing expedition lang. So wala namang reklamo o wala naman dapat sagutin si VP Sara dun sa mga sinasabi nila na nasa impeachment complaint. Walang naka-attach na ebidensya, walang naka-attach na kung ano-ano para sagutin ng kampo ni VP Sara. Wala nga Sila lang ang nagpapakalat na ganito. Na naman yung si kupal na tabingi yung muka. Na ano tawag dyan? Yung Mary Grace Piatos. Ano ba? Tanginang yan. Unang-una, confidential funds yan. Tapos may nakita pa ako yung PSA daw nung mga na-awardan sa pagbibigay ng information para matugis yung mga dapat tugisin, kailangan daw yung PSA. Eto lang kitang-kita na natin na talagang gusto nyong puntiryahin yung mga tao na yon na nagbigay ng information para mabawasan kayong mga demonyo kayo. Yun lang yun, para sila naman yung babawian ninyo. Ganun kasimple. Kaya galit na galit kayo kay VP Sara dahil hindi niya nilalabas. Ayaw niyang ipakita at pinoprotektahan niya yung mga tao na yun na balak niyong puntiryahin. Hala ninyo complaint ay hiyain. Sa atin po ngayon, nakita natin na lumalampas na kasi doon sa mga allegations ng complaint at doon sa mga naka-attach na ebidensya. In fact, nakikita nyo, nagpapasapina na ng kung ano ng mga dokumento na hindi naman naka-attach doon sa diba? ating complaint. So sa tingin namin doon, nag-exceed na tayo
doon sa exercise of just determining probable cause. O, ang tatanga kasi, ang putang ina eh. Na ano eh, nasapawa ng inis, nasapawa ng galit yung mga utak nila. Kaya yan na, wala na silang sentido komun. Putang ina, hindi naman pala naka-attach yung mga pinagsusubpinan nyo, pinapasubpinan nyo, pati yung abogado gusto nyo ipasubpina, mga gago. Ina tanga. Puta, abogado yun eh, kaya nga nandyan yan eh, para i-defend yung kliyente nila. Bakit pati yun Ina nyo, 1, 2, 3 lang, hindi nyo pa maintindihan. Mga abogado daw kayo, ha? Utang inan tong mga to. At dahil po doon, nakikita meron ding mga witnesses na pinapatawag. Kung yung witnesses naman po ay may mga affidavit. Tapos eto pa mga pare, ganito kasi yan eh. Ang gusto nilang mangyari, kung tatanungin lang si VP Sara, yun lang yung isasagot niya. Tapos hindi pwedeng i-cross-examine yung mga witnesses na ilalagay nila dyan. Anong klase yun? So one-sided eh. One-sided yung mangyayaring mini trial. Hindi naman dapat trial, hearing lang. Yung kasi ang gusto nila mangyari na isa pa yung kupal na si Chua, 'di ba? Ayaw niyang magkaroon ng cross-examination. Ano 'yun? Takot ba kayo? Kayo ang takot eh. Tapos pinapalabas niyo takot si VP Sarang umatin. Kutsa anong gagawin niya diyan? Gigisahin niyo lang ng gigisahin. Hindi siya makakaribat? Ano 'to? Mga kupal? Kasi ganyan yung nangyari nung nakaraang hearing eh, 'di ba? Mayroong hearing na pinagtuturuan niya yung mga bobo na 'yan. Sila Fernandez, si Chua, sila Akop. Ang bububo kasi, ng ina nyo, diba sabi niya, ganito ba ang ipapakita natin, sabi ni BP Sara, ganito ba ang ipapakita natin sa taong bayan? Ganito ba ang House of Representatives? Ha? Tangina mga tanga? Na naka-attach doon sa complaint. Puta, nandyan na kayo sa trabaho, di ba? Nandyan na kayo, nakaupo na kayo dyan. Putang ina, gusto nyo maglingkod sa bayan ko, no? Ha? Gusto nyong tulungan ng mga Pilipino. Di ba? Andyan na kayo. Putya, ano yung mandato nyo? Ano yung trabaho nyo? Hindi nyo pa pag-aralan. Puta, nanalo na nga kayo sa nakakapagtakang pangyayari eh. Ano doon? Mababaw na dahilan nun. Mababaw na salita. Nakakapagtaka na nga nandiyan kayo eh. Tapos hindi nyo gawin. Ba't di kayo mag-research? May mga legal team naman kayo. Itanong nyo, ano bang trabaho namin? Ano bang gagawin namin? Kasi eto na to, nandito na kami. Nandiyan ka na, ayaw pa magtrabaho ng maayos. Malamang naman po masasabing clarificatory yan. Pero kung wala naman po mga affidavits or hindi naman po kasali mga witnesses sa mga reklamong inihain, that is already in excess of the determination of probable cause. At pupunta na po tayo sa nagmumukhang trial kung saan dapat sa Senado na sinasagawa. Ayun, di ba? Ganun sa Senado talaga yan. Kaya pero relax si attorney Michael Pouca. Relax ito mga pare. Ay, tangina niya. Ito mga pare, ito ko yan eh. Ni-research ko yan eh. Kung pwede bang mag-trial ang Kamara? Pwedeng magkaroon ng mini trial sa Kamara. Ang sabi dito, ano ang nasa konstitusyon? Ayon sa konstitusyon, ayon sa 1987 Philippine Constitution, Kamara, House of Representatives, may exclusive power to initiate impeachment cases. Sila yung may kapangyarihan yan mag-initiate ng impeachment. Okay? Dito ginagawa ang investigasyon at pagbuo ng article of impeachment. Okay, yun. 'Di ba? Yung article of impeachment, naalala niyo yung una? Sila ang gagawa niyan, tapos ibibigay nila sa Senate para i-trial. Sila lang ang gagawa ng kaya nga sila ang mag-iimbestiga, sila ang maglalagay ng mga mga ebidensya para pagdating sa Senate, pag tinrial, may bigat, may substance. Sila yung mag-iimbestiga dyan. Kaya tingnan nyo mga pare, ito hindi nyo ba nahalata, hindi nila tinuloy o wala daw substance yung impeachment kay Bongbong Marcos? Nakitang-kita naman ng mga Pilipino na yun talagang mabigat na dapat ma-impeach.
Tapos walang substance yun. Mga pare, wala daw substance, di ba? Bakit? Kasi kakampi nila tropa nila yun. Putangina, tropa namin yan si Bongbong Marcos. Kumikita kami dyan, bakit namin papakilaman yan? Eto si BP Sara, kalaban nila, nilalabas yung mga baho nila. Ayun. Kaya may substance yan. Doon pa lang, alam mo nang namumuliti ka tong mga tarantado na to. Senate, may exclusive power to try and decide impeachment cases. Sila yung magta-trial. 'Di ba? Nasa yan? Nasa Senado yung trial. Sa Kamara, investigasyon at pagbuo ng article of impeachment. Imbestiga, magpakita ng mga ebidensya, yan. May power to initiate impeachment cases. Sila yan. Kamara yan. Yan yung una. Senate, yun ay magta-trial. Sila yung mag-decide kung talagang impeachable yung tao o hindi. Ibig sabihin, sabi pa dito lang ginaganap ang official na impeachment trial. Kaya mga pare, wala yang mga sinasabi nilang mini trial. Wala yan. Walang mini trial na nakalagay. Walang kapangyarihan ng Kamara na mag-trial. Pagdating dito sa impeachment. Kaya putang ina ninyo, mga kupal. Si Luis Tro, kupal. Kupal ka. Magbayad ka daw muna ng utang di umano kay BP Sara. Kaya kagaguhan nga yung ginagawa nila Kaya nga sinabi ni Rufus di ba? Na yun masasabi natin na fishing expedition. Kukuha lang sila o kakalap lang sila ng mga propaganda na pwede nilang gamitin in the future para kay BP Sara. Yun lang po yun mga pare. At least nalinawan na tayo lahat Yung mga tanga-tangang BBM vloggers, mga tanso vloggers, dilawang kupal, mga pinklawan, mga NPA na magnanakaw, na kupal kayong lahat. Mga demonyo. Malinaw na. Nasa Constitution po yan. Magbasa kayo, mag-research kayo, may ChatGPT na, madali na makita. May naka-attach dito na yung mismong 1987 Constitution na nakalagay dyan. May naka-attach po dyan. Hindi ko na sinama. Eto na lang yan. So, ano ang ginagawa ng Kamara? Sa Kamara, may mga hearings, inquiries, committee proceedings. Pwedeng mukhang trial, may testigo, ebidensya, pagtatanong. Magmumukha lang trial yung Kamara. Pero walang mini trial, ha? Magmumukha lang dahil may testigo, ebidensya, pagtatanong. Nasaan na yung ebidensya? May testigo sila pero bawal i-cross-examine. Eto pa. Pero technically, hindi ito impeachment trial. Malinaw? Hindi yun impeachment trial. Ito ay fact-finding at evaluation stage pa lamang, mga pare. Yan ang ibig sabihin, ayan ang ginagawa ng Kamara. Hindi mini trial na pinagsasabi nila. Wala pong ganon. Ha? Malinaw? Malinaw? Okay? Malinaw. Eto, simpleng analogy Kamara, prosecutor, investigator. So dyan iniimbestagahan yung mga ebidensya na wala nga silang maibigay, na meron daw testigo, na pwede, pero hindi pwedeng i-cross-examine, anong kagaguhan yun. Tapos sa Senado naman, judge at jury. Sila na yung nagtatrial, sila na yung may desisyon kung tutuloy yung impeachment trial na yan. Impeachment trial na yan ni BP Sara sa pagkakataong ito. Kaya nga naalala nyo, binalik sa kanila yung unang impeachment kasi unang-una mali yung pinagagawa nila. Mali yung style kung paano nila pinasa yung impeachment doon sa Senate. 'Di ba? Kaya nga naglabas ang Constitution na ang Supreme Court na unconstitutional yung impeachment nila nung una. 'Di ba? Kaya naglabas ang Supreme Court niya na putay na mali-mali ang ginagawa ninyo. Tapos dinibak ng mga inaatake na yun ng mga kupal itong Supreme Court na sinasabi, kakampi lang ni BP Sara yan Pati mga abogado na tao ng korte, inaatake yung Supreme Court. Ano yun? Tangina, Supreme Court ang nagsabi.
tao kayo o alagad kayo ng batas tapos hindi kayo sumusunod sa Supreme Court? Ano kayo? Ang kakapal ng mukha nyo. At hindi lang yun mga pare unanimous decision yun na unconstitutional yung ginawa nilang impeachment. Na una. O eto naman ngayon kung ano pinagagawa nila, may mini trial pa. Hayop. Oh, 'di ba malinaw? Ang bottom line, ano nakalagay diyan? Walang provision sa Constitution na nagsasabing may impeachment trial sa Kamara. Ang tunay na trial ay sa Senado lang. Sa Senado lang po. Oh, pero may quasi trial hearing sa Kamara bilang bahagi ng proseso. Hearing, hindi mini trial. Walang sinasabing mini trial. May tanungan yan, cross-examine, ano ba yan, hearing na yan, investigasyon, ganun dapat. Kayo mga kupal kasi kayo kung ano-anong halatang halata sila na namumulitika lang. Huwag nyo naman ipahalata masyado. Natakot kayo maging presidente si BP Sara sa 2028 kasi lahat kayo mananagot. Sabi ni BP Sara, hindi yun ganti hindi ako mahilig gumante. Pero papanagutin natin ang dapat managot. Aray. So nagkukumahog na sila, natataranta na sila, hindi naman pakali yung mga puwet nila kakaikot. Putang ina, dapat ma-impeach yan. Kasi pag di na-impeach yan, yari tayo lahat. Di ba? Yan ang problema nila ngayon. Kasi putang ina, hindi ano tawag dito? Hindi nyo matatrap si BP Sara sa mga patibong ninyo. Nakala mo, kasi kala nila madaling si BP Sara. Hindi nyo ba alam? Na matalino pa yan sa inyo? Diba? Tangina, simple-simple lang. Kala nyo, madadali nyo. Hindi, kala kasi nila, madadali nila yan si BP Sara sa style nila na ganyan humarap ka dito kasi mag-hearing. Tapos ganun lang ang gagawin. Fishing expedition. Hahanap lang ng propaganda para maibato kay BP Sara pagdating ng panahon. Ganyan lang yan. Hindi nila alam, matalino yung ale. Putang ina, bahala kayo dyan. Hindi ako atin dyan. Padala lang akong letter. May sinabi naman. Ang mali kasi sa kanila, nagsabi pa silang mini trial. Nagsabi yung abogado ni BP Sara na si Attorney Michael Pua na eto, wala pong mini trial. Walang mini trial na magaganap sa Kamara. Hearing lang po. Kaya nga medyo umaano na sila lumalagpas na sila sa jurisdiction nila Kaya nga hindi rin umatin siguro, tama ba? Hindi umatin si BP Sara. Dahil lumalagpas na sila sa sa jurisdiction, sa trabaho nila. Ang trial sa Senado lang po. Sasagutin namin yan sa proper forum. Hindi kasi kayo proper forum dyan sa Kamara. Okay? Yan po ang ating programa mga pare. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Dito na po magtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo, please subscribe. At huwag kakalimutan i-share at i-like ang ating mga videos. Paring RJ sa Facebook, Paring RJ TV sa YouTube at Paring RJ Banateros sa TikTok. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all.